malalim ang calculations ng ranking, pare. Okay, hindi lang, isa sa mga basihan yan, is yung nakaraang World Cup, no? Siyempre, may bababa ng konting points yan. Pero paano ba kinukuha ang ranking? Masyadong technical ang explanation ni FIBA diyan, no? So bigyan natin na parang nakikipagkwentuhan lang tayo na parang barka-barkada, no? Alam mo, yung ranking dyan, nagsisimula yan, isa sa mga factors, na kinukuha niya, yung last 8 years na nilaro, okay, ng national team, kung sino mang national team, di ba? So may bearing yon. Before, ang point system dyan is by tournament. Okay, ano yung placing mo? Yan, pag nag-place ka ng ganito, ito yung puntos mo. Ngayon, iniba na noong 2017, per game. Per game na. Okay, per game sa mga mo. At yung per game na yon, doon kumukuha ng mga puntos, yung mga per game ng World Cup, ng Olympics, ng yung mga continental championship. Ano ba yung mga continental championship? Yung mga FIBA Asia, FIBA Americas, FIBA Europe, FIBA Africa, FIBA Oceania. Ayan yan. Tapos mga qualifiers. Okay? Pag ikaw, nag-qualify ka na maglaro sa, let's say, sa Olympics, kasi iba, hindi nga, kaya nga mayroong qualifying, di ba? Pag napunta ka doon, naglaro pa lang, may points na yon. Di ba? Kasi mga ibang lugar sa Asia, di naman lahat makakalaro. So, yung mga nakalaro ron, nag-represent, may point system. Nabibigyan sila ng points sa World Cup. Ngayon, isa pa sa binibigyan lang kasi, yung victory margin per game. Merong puntos din yun. Kunwari, ito, bibigyan sila ng ito sample niyan. Pag nanalo ka ng less than 10, ang binibigay sa inyo na 1,000 points between the two teams. 1,000 points yan, basis or basis. Kunyari, nanalo ko ng less than 10, I get 600 points, yung natalo 400 points. Mga ganyan. Pag mas malaki sa 10 points, yung winning team nakakuha ng 700 points, yung losing team, ganun yun. Okay? Ngayon, ang laki bakit lumili nga? Saan napupunta yun? Yung nilaruan naman nilang tournament, saan nangyari itong sinasabi kong less than 10 points? Kasi may kanya-kanya rin ranking yan ng mga liga. For example, itong less than 10 points, sa Olympics nangyari, ita-times pa yon based sa weighted, okay? Weighted, sabihin, yung weighted, yung timbang, nung halaga nung bawat tournament. So may kanya-kanya, meron 1.1, meron 0.025, may ganon. Kunyari, Olympics, may sila na, itatimes mo pa doon sa yan. Itatimes mo sa pinakamataas ata para Olympics. Yes. So, pag PBA sa Olympics, yun ang itatimes mo, then will come up. Tapos, pag may times mo na sa Olympics yon, tapos, ito na yon, lalabas naman yung for the past 8 years kasi umaan yun eh. Okay? So pag kinukuha nila yung mga wala na nasusundan tayo mga ating mga netizens, si US kasi for the past 8 years ilang nagcha-champion sa Olympics. So yung for the past 8 years nakukuha pa rin yung puntos nung kanilang napapanalunan. Although bumababa ng konti habang tumataas yung taon. Kung fresh ka nanalo ngayon ng Olympics at may binigyan ka ng weighted points na 5 or 2.5, pag mga bumababa naman yung weighted points. Ganun sila ganun sila gumawa. Masyadong very technical, ang daming dadaanan. Okay, so kung ang babasihan lang po natin yung itong nakaraan, may bearing yon to determine yung kanilang ranking. Pero hindi siya ang pinakabasihan. Marami pang kinukonsider ng mga ibang nilaruan for the past 8 years ng isang national team. Okay? So doon sila nagko-compute. And siyempre per game, nako-compute nila yung mga lamang yung margin kasi mas malaki ang margin, mas malaki na kukuha puntos. Doon yun, nagkakalkula na sila. They will come up with a
with the ranking, with the point system na ito na. Sa tingin namin, ito na yung points na niya, ito yung total points, total points. Pag nakita mo naman pari ranking nila ito mga top 10, dikit din naman meron dyan, nagkakatalo, 3 points 2 points Pag nakita mo yung ranking bumaba si Spain pero kukunti lang lamang ni States, tapos yung mga Germany, yung mga magkakasunod Serbia kukunti lang ang difference, point difference na. So ganun po yung mga ating mga netizens, ganun po yung pagkalkula ng FIBA ng ranking.